Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Melissa and sa lahat po ng cancer po na nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. Dito, pinag-uusapan po natin ng iba't ibang klase po ng espiritual. And sa ngayon guys, no, or cancer yan, no, like tingnan po natin kung ano po yung balakid po sa inyo ngayong taon po na parating, 2026 and Year of the Horse and fire element. And eto po tignan natin, no, kasi ang cancer po kasi is water element. Last year, kung aware po kayo, no, pwede po kayong mag-succeed, pwede po makapagmuni-muni kayo, pwede po na malaman mo ninyo kung ano po talaga ang gusto ninyo, kasi nga po ang last year is like year of the snake and water element, no. So kung napansin po ninyo guys, is marami po sa atin ang baha or binaha, no, and sad to say, marami din po sa atin ang nalagas, no, hindi lang po dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa din po. And ngayon ang parating po natin, so magbigay po tayo ng kunting tanaw po dito po sa ating parating, no. Kung tutuusin, ang apoy at saka ang tubig magkasalungat ho yan. Pero sa akin, hindi sa ganong paraan, no? Kasi we are in spiritual, no? Parang sa akin is just like a combination of two elements, which is tubig at saka apoy, or blue or red, no? So ito yung magsusymbolize po sa ating mahal na Divine Mercy. Kung ikaw po ay Katoliko, yung pinaka energy po kasi niya is just like healing, no, or something like transformation, no. So ito yung nakikita ko, no. Instead po kasi na we are working against each element, which is all of us is part of it, no. So kailangan mo lang po, kaya nga po meron kang spirit, no, to guide, no. So hindi mo kailangan labanan ang apoy, pagkus i-embrace mo siya, so magkakaroon ka po niya ng healing. Kung halimbawa man po may sakit ho kayo, actually this year gagaling ho kayo kung i-embrace po ninyo ang apoy or espiritu po ng Ama. Kasi ang fire kasi is more masculine energy. Titingnan ho ninyo din, ang kabayo is also movement, also masculine energy. Pagdating ho pagka 2 plus 2 plus 2026, no, 2 plus 2 is 4 plus 6 is equals to 1, equals to 10. 1 plus 0 is 1, no. So pwedeng sabihin po natin na actually is male energy this year. And then all cancer, all water element is female energy. So since na ikaw ang female, so gagamitin mo po yung idea mo ngayong taon, gamitan mo po siya ng energy mo, which is your imagination, your soul, is just like lahat yan makukuha mo. Kung talaga pong instead na you are working against the fire, i-embrace mo siya, i-embody mo ang ating mahal na Jesus, then sigurado akong makukuha mo. And sa atin, no, kahit ano ka man, kahit anong element ka man, it doesn't mean na talo ka po ngayong taon na to. Although sabihin po natin na talaga pong medyo mayroong mga element po na, or mayroong mga zodiac sign po na hindi talaga nila oras, o talaga pong it's time to magpahinga ka muna, parang ganon, and then do it again next year. Pero sa akin, we are all human beings. So, meron kahong capacity na lampasan ang lahat po na limited na binibigay po sa'yo, no matter what. Kasi kahit sabihin po natin na although you are Cancer, you are Scorpio, you are Pisces, and embrace mo po yung hindi sa lahat ng mga tao is nakakagawa nun. Only those who are aware. Kaya nga po, sabi ko nga sa inyo, mahalaga po na alam po natin, or gising po tayo, or conscious po natin na i-embrace po ang ating Diyos na Ama. Okay? So yan, let's begin, no? So tingnan natin kung ano yung energy po na balakid, sabihin natin, no? Explain ko lang, balakid, or sabihin po natin na magiging challenge po ng Cancer ngayong taon na to, 2026, ha? Okay.
Wait, okay, ulitin ko ha. Ulitin, Cancer. Ano ang balakid po sa kanila ngayong taon na to? Ngayong taon na parating, 2026, Year of the Horse and Fire element. Okay, the Emperor. Okay, the Emperor is para sa akin po, sa card ko, no, hindi ko alam sa iba, pero ito sa akin is just like, ang Emperor sa akin is an old soul, or mga yumao na po natin o sabihin po natin na mga kaluluwa. Pwede din po itong related po sa old karma. Pwede pong sabihin po natin na mga yumao po nating mga magulang, ano, and ito po yung minsan din po yung parang sobra mong ka-stricta or ka-stricto na hindi ka kung ano yung alam mo sa ngayon, yun at yun lang po ang pinapaniwalaan mo. Ito po yung symbolize po sa akin ng The Emperor. Tingnan natin kung bakit. Cancer. Okay, so ang Cancer ngayon, ang pinakabalakid po nila is Emperor. Sabi ko nga sa inyo, yung stability, yung actually Emperor is not a good card or bad card neither, no, para sa akin. Pero ito kasi yung parang symbolize as Saturn, no. Yung Saturn, yung masyadong stricto na pamamaraan. Kumbaga sa akin, yung pag-uugali mo na parang masyado pong makaluma na refusing to change new things, no. Ito po yung ano po ng Cancer sa ngayong taon na to, no. Ito yung balakid nila. Now, bakit, no? So, ito kasi pinakauna sa sakit, ha. Titingnan naman natin ang sakit ninyo. Pwede kong sabihin po na sobrang sakit ng likod nyo. May ano din po ako na minsan po nahihilo kayo. Medyo mataas ang sugar ninyo sa paa, masakit, no, likod. Pwedeng sabihin po natin na in a long year po na pagpapagamot po sa inyo, magkakaroon ka ng problema sa pera kasi po kumbaga sa akin, pwede man po na iniisip mo magpagamot ka, kaso lang you decided kung magpagamot ka o hindi, wala kang pera, no, ganon. And pwedeng sabihin po natin na paa mo, balakang, may nararamdaman ho kayo. Now, as I mentioned earlier, na this year sa lahat po ng may sakit, lalo na sa mga water element, is eto yung pagkakataon ninyo na gumaling. Okay? And ang gagawin lang po talaga ninyo is embrace po ninyo ang lakas po ng Diyos Ama, which is the Sun. Now, dito kasi sa ano po natin, dito sa card po natin, pwedeng sabihin po natin, meron hong kaluluwa, old soul, karma. Sabi ko nga sa inyo, wala naman ako dito nakitang curses, kundi sabihin ko sa inyo na parang pinaparusahan ho kayo. Yan ho sakit ng likod nyo. Sakit ng likod na parang gusto mo lagi ka na lang pahinga, ulit-ulit or palipat-lipat ka ng doktor, o sabihin po natin na pabalik-balik ka na sa doktor pero hindi ka pa rin ho gumagaling. Masakit tuhod, no, masakit ang likod, and naubos na lang yung pera ng kakapadoktor, hindi pa rin ho kayo gumagaling. Bakit? Wala naman ho kasi kayong sakit, no. Kahit sabihin ko dito na mataas sugar nyo, pwede mo naman itong mapagaling kasi lahat po ng ito kasing siya sa spiritual ho nararamdaman ninyo, hindi siya physical, no. Although nagmanifest siya sa physical mo kasi nga po matagal na siya. Alright? Na pagdating naman dito sa ating balakid, no, alamin natin kung bakit, no, bakit ganito, no. Pwedeng sabihin po natin na may mensahe na pong binibigay sa inyo galing ho sa mundo, which is also from the High Priestess. Sabihin ko na kayo ba Cancer is laging laging sabihin po natin na may mga mensahe na binibigay sa inyo galing po sa mahal na ina ng kalikasan, or sabihin po natin sa mahal na ina ng Sophia, pero hindi ini-ignore mo lang, no. And ito po ang dahilan kung bakit minsan pinaparusahan ka nila. Ito po ang dahilan kung bakit minsan pinaparusahan ka nila. Now, pwedeng sabihin po natin na
Okay? But in physical forms, pwedeng sabihin po natin na death, meron kang gustong baguhin, pero paano mo nga mabago? Dalawa na po to ang lumabas. So, pwedeng sabihin po natin na some of you, maybe no, nagsuffer po kayo nun sa pagkawala ng magulang nyo. Pwedeng sabihin ko din po ito that you need to rest, no? I-rest mo yung mind mo, which is actually typically po, parang kumbaga sa akin, masyado ho ba kayong relihiyoso? Cancer yan. Na parang kumbaga sa akin halos lahat parang kumbaga sa akin masyadong authoritarian, masyado kayong perfectionist, masyado kayong dapat ganito, dapat ganyan, no? Ito yung nakikita ko sa Cancer, which is actually mahirap yun, malabo yun kasi nga po kayo moon, more on sa moon. So, pwedeng sabihin po natin na hindi totoo ang lahat po ng pinapaniwalaan mo. Now, pagdating dito sa Emperor, ang gusto kong gawin ninyo is like, siya, yung harapin mo ba? Wala akong nakikita dito nagugutom siya o something like ang nakikita ko lang talaga dito is like, masakit ho ang likod mo. Masakit ang likod mo, bakit? Siya po kasi yung may tama May tama ho siya sa likod. Kaya po ikaw din po, may tama din po. Ikaw ang likod mo. Pakiramdam mo may tama ang likod mo. And hindi ko rin nakikita doon nakakatulog ka. Okay naman ho siya. And then lagi ho masakit likod nyo. Now, pagdating sa ibang aspect po ng buhay ninyo, ngayon masakit ang likod mo, parang naghihirap ka sa sakit na likod. Pwedeng sabihin po natin na may tumitira ho sa inyo patalikod or may tumitira sa inyo nang hindi nyo alam. No, pwedeng sabihin ko to. And sometimes po kailangan mo din magpahinga sa isip. Now, etong Emperor, kasi nagbibigay siya sa inong problema which is sa likod mo. And nagpapagamot ka na ho, pero wala hong nangyari. Now, bakit? Kailangan mo siyang harapin, bibi. Kailangan mo kasi siyang maalis. Kasi gusto na ho niyang umalis, gusto na ho niyang paulit-ulit. Meron akong mga ritual dito about po sa mga kaluluwa po natin. No? And pwedeng sabihin po natin na old soul po ito talaga po na humihingi ng tulong sa'yo. Kasi grabe na po ang sakit na nararamdaman niya sa likod. Pwede mo itong gawin kasi wala akong ibang sakit na nakita sa'yo. Emotionally, yes. Now, dito naman ho sa pagdating po ng January, February, March, no? Parang pagdating sa pera, mababawasan or sabihin po natin na maubusan kayo ng pera sa kapapadoktor, pero hindi naman sa ganun na case po na talaga pong walang-wala kayong pera. No? Parang kumbaga sa akin, mas pipiliin mo pong hindi magpapagamot kaysa gagasto ka. Ito nakita ko, no? And sorry po, January, February, March, April, May, June. And sa kalagitnaan po ng card po natin is the Wand. Wands, no? And ang wands is happiness, kung nasaan yung pamilya mo, saan ka po nanggaling, Nine of Cups, the Lovers, then the Pentacles and the Magician. So sabihin ko sa inyo, Cancer, no, siguro pagkakalahati po ng taon next year. So kung depende yan kung hindi mo to alam, pero kung alam mo yun, so ma-accelerate mo itong swerte na parating sa'yo. Mayroon ako nakikita ditong pagkatapos po ng mga pagtatridor, pagkatapos po na itong mga sakit sa likod, no, kung maipapalaya mo na siya kaagad, no, and pwedeng sabihin po natin na rest or talaga pong gusto na nito tumawid at makakatawid ho siya, madali ho ang swerte sa inyo. Now, kung hindi mo alam kung paano, may mga videos ho ako doon. Tingnan niyo kung paano po ninyo sila talaga maitawid. Ang sabi ko nga, pakainin mo na sila tapos saka mo siya itawid. And meron akong ritual dyan. Yun po, sundan ninyo po yun, no? Kung hindi naman, tawag ho kayo para magkaroon po kayo ng personal reading para mas mapabilis po ang pag-angat po ninyo. Kasi ang the rest po ng taon ninyo, maganda siya. Nine of Cups, pag sabihin ko dito, no? Nine of Cups, parang maganda siya, no? Very colorful, masaya kayo kasama ng pamilya, kasama ng mga sabihin po natin na mga kapamilya, no? Parang uuwi kayo kung galing
galing po kayo sa ibang bansa, no, parang uuwi kayo, magninegosyo kayo, which is also very good, no, nakikita ko dito, no. Overall, etong card na parating is okay. Then, eto naman, kahit po bali-balik ta rin ko po yan, no, ang makikita ko dito is just like, magsisimula kayo ulit. Babalik ka ulit kung saan ka nang galing, and pagsisikapan mo po na kung ano yung plano mo, no, may mga bagong plano ka, and maganda naman ho ang mangyayari. So sa akin, para hindi na tayo maghihintay pa ng kalahating taon, no, itawid mo na sila ngayon na, kasi ito kasi just like parang kumbaga sa akin, lagi siyang nakamasid sa iyo. Usually ang tama mo sa likod. Okay? And then pag naitawid mo na siya, so mawawala po yung nararamdaman mo, and your energy po ng abundance will flow, mas madali po, no, mas madali po ang pera na parating po sa inyo. Sa lahat po ng Cancer, ito, no, maganda ang card ng guys talaga po ng Cancer, no. More on kung maniniwala po kayo sa akin, no, embracing new activity, embracing po ng bagong opportunity, mas maganda po yun. Pero wala namang magbubukas ang pinto kung sarado ho, kung hindi ka naman kumakatok, o if you are not searching, paano mo makita? Di ka naman po naghanap. Okay? Uy! Naku, sorry po. Nabagsak ko yung ano ko. Okay, sige, tingnan po natin dito sa ating, mamaya na lang po natin kunin ang ating ano. Tingnan natin sa ating Lenormand kung ano po ang, kung okay po ba siya ulit. Uy, wow. May nagwawala na talaga. Okay, crossroad. Ayaw yata nilang magpatawid. Yung mga kaluluwa po, ayaw nilang magpatawid. Okay? So, bahala na. Mag-ano po kayo. Reach out po kayo sa akin. Okay? Tingnan natin, Cancer. Ngayon man, wow, ang dami mong ano guys, no, sa lahat po ng Cancer, no, ngayon, parang you are surrounded by friends. Marami kang mga kasabay. And eto sa card mo, makikita ko dito is like sa Lenormand nyo, more on meron kang project na sisimulan bago talaga po to, no, kasabay ang mahal mo sa buhay. And although masasabi natin na ang site at saka ang anchor, pag nagkatabi po siya, parang stability po na siya is makakat off, no. Pero bakit, no? Wala naman po ako nakitang masama, kundi bukod lang ho dito sa sulat, no, sa kaibigan mo. I think ang problema nito guys, no, is dito sa hindi ikaw ang mayroong problema, kundi itong babae ito na dati kaibigan mo, na siya pong magbabalita sa iyo kung ano-ano, no, na hindi maganda, ganito, parang ika-cut off po niya ang friendship ninyo. Sabihin po siya, isa sa mga barkada mo or kaibigan mo na hindi totoong kaibigan. So be aware lang po, okay? Now, sa sentro ng card mo, pwede kong sabihin po sa inyo, yung asawa mo, anchor, kasi ang nakikita ko dito is like whole family, mama mo, no, sila po yung pamilya nyo, no. Although sabihin natin na ang the sun kasi, pag if you are burned by the sun, parang kuminsan nahihirapan ka, no, pag hanap buhay. Then pero dito kasi hindi naman siya masasabi na talaga pong burden sa'yo, kasi mahal mo din, no. Kumaga sa akin, ginagawa mo to in spite of nahihirapan ka, pero dahil gusto mo siya, no. Ito nakikita ko sa inyo guys nitong parating na taon, and sabihin po natin na ito yung hindrance niya, yung mga mag-aware ka lang din po sa mga kaibigan mo na itinuring mo, babae po siya, na itinuring mo na kaibigan, kasi kung minsan ho, siya ho ang nagbibigay ng problema sa inyo, no. Parang naiinggit siya sa iyo sa pagiging stable mo, or yung stability mo, na naiinggit ho siya doon. Alright guys, no, thank you very much, no. Dito tayo sa ating tingnan natin itong
beyond limitation, no? So Cancer, I transcend my own expectation and open my consciousness to the infinite, and there are no limits, only endless possibility unfolding in the present. By releasing the barrier created by my belief and fear, I expand my purpose and embrace new horizons. I am open to new possibilities. So it's a good one, no? Kung palayain mo yung, as I said, yung mga kaluluwa kaagad o kung ano man, sabihin po natin na they can go, and then pakainin mo, mas marami po, magbubukas po ang mga bagong opportunities po sa inyo, no? Alright guys, thank you very much for watching. Maraming salamat po sa inyo. Cancerian, see you again next time po. Bye.